May mga araw talaga na parang hindi mo alam kung gising ka pa ba o nananaginip. At ang pinaka nakakatakot doon, kapag may ibang tao ring saksi sa parehong bagay. Kakagraduate ko lang noon sa kursong BS Education. Sa bahay ng tiyahin ko sa Bulacan muna ako umuwi pagkatapos ng graduation. Doon ko natanggap ang isang sulat. Nakasulat ang petsa at address ng provincial capital sa San Fernando, Pampanga. Doon raw gaganapin ang aking board exam. Hindi ko kabisado ang San Fernando kaya nang dumating ang araw ng exam, sinamahan ako ng pinsan kong si Greta. Mas bata siya sa akin, college pa, naka-uniform pa siya ng araw na yon bago pumasok sa klase. Maaga kaming umalis, madilim pa nang umalis kami ng bahay. Pero pasikat na ang araw nang makarating kami sa bayan. Sumakay kami ng jeep mula terminal. Walang ibang pasahero kundi kami. Tahimik ang biyahe. Mga poste na patay pa ang ilaw. Tindahang nakasarado at kalangitan na kulay abo. Unti-unting nagiging bughaw. Pagdating sa bayan, sinabi ko sa driver na sa Capitol kami bababa. Tumangulang siya at itinapat ang jeep sa kalsada kung saan tanaw namin ang gusali mula sa malayo. Pagkababa namin, naglakad kami dahil sabi ko kay Greta malapit na lang naman. Tahimik ang paligid, sarado pa ang karamihan ng tindahan. Doon namin nakita ang isang lumang panaderya. Bukas ito ng malapad, maliwanag ang loob at amoy na amoy ang pandesal kahit sa labas. Nakatayo roon ang panadero, may hawak na tray, pawis sa noo at tuwalya sa balikat. Hindi siya ngumiti, hindi siya kumilos, para lang siyang nakatitig. Naglakad lang kami palayo, pero ilang minuto lang nasa harap na naman kami ng parehong panaderya. 2 beses. Parehong lugar. Parehong panadero. Parehong titig. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano nangyari yun. Magandang araw po pala sa lahat ng nakikinig ng Sitio Bangungot, pati na rin sa inyo, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Vina. 50 taong gulang na ngayon, pero ang ikikwento ko po ay isang karanasang nangyari pa noong pagkatapos kong graduate ng college noong taong 1995. Noong panahong yun, kakagraduate ko lang ng kolehiyo, BS Education. Para sa akin yun ang simula dapat ng tahimik at payapang buhay. Ang pangarap ko lang noon ay makapagturo, makatulong sa pamilya at makalimutan ang mga malulungkot na nangyari sa nakaraan. Taga-Araya at Pampanga po talaga ako, pero mas madalas akong umuuwi sa Bulacan noon sa bahay ng tiyahin kong si Tita Jackie. Doon po kasi ako halos lumaki kasama ang mga pinsan ko. Kaya pagkatapos ng graduation, diretso ako roon. Sabi ko doon na muna ako magre-review habang hinihintay ang board exam. Simple lang ang buhay sa Bulacan. Doon kasi ako lumaki kasama ang mga pinsan ko na para ko na ring mga kapatid. Ako ang pinakamatanda sa kanila at dahil matagal din akong nakitira doon, parang lumaki na rin ako sa piling nila. Pinakamalapit sa akin si Greta. Pareho kaming college students noon. Ako yung seryosong tahimik. Siya yung palabiro at palatawa. Kahit magkaiba kami ng ugali, siya yung parang kabuntot ko sa lahat ng bagay. May 2 pa kaming pinsan na parehong babae at nasa college na din. Pero mas tahimik ang mga yon. Kanya-kanyang mundo. Madalas nasa kwarto lang. May isa pang high school na babae. Medyo maldita minsan pero mabait din. At masipag tumulong sa gawaing bahay. At yung pinakabunso, lalaki, nasa elementarya pa lang. Siya yung paboritong pasaway ng lahat.
maingay, makulit, pero siya rin yung nagbibigay buhay sa bahay. Si Tita Jackie ang haligi ng pamilya sa Bulacan. Strikto siya, maaga kung magpaalala. Mabilis magalit kung hindi sumunod. Pero alam mong pagmamahal din ang ugat ng lahat ng iyon. Hindi siya yung tipong malambing, pero siya yung siguradong kakalinga at magtatanggol sa iyo kapag may problema. Kahit ako na pamangkin lang, pareho ang trato niya. Kung may rules sa mga anak niya, kasama ako doon. Ganoon ang araw-araw namin. Maingay sa umaga dahil sa tawanan at sigawan ng magkakapatid at sa hapon, nakaupo sa malapad na balkonahe. Nagmamasid sa mga dumaraan, nagkwekwentuhan, minsan nag-aasaran. Ordinaryo pero yun ang mundong nakasanayan ko. Pero kahit gaano kasimple ang buhay namin sa Bulacan, hindi ko talaga maaalis sa isip ko ang Pampanga. Doon kasi talaga ako ipinanganak. Doon nakatira ang nanay at tatay ko dati. Kaso noong sumabog ang pinatubo noong 1991, doon tuluyang nag-iba ang lahat. Ang tatay ko kasi isa siyang driver ng truck. Madalas siyang naaatasan na maghatid ng kargamento sa Pampanga, lalo na sa San Fernando. Noong mga panahong yun, doon siya inabutan ng pagsabog. Hindi na siya nakauwi. Hindi rin nahanap ang katawan niya. Ang sabi lang ng mga tao baka nalunod sa lahar. Baka natabunan ng abo o baka napadpad kung saan at hindi na nakilala. Wala kaming libingan na pinupuntahan tuwing undas. Isang pangalan lang sa lapida. Walang katawan. Matagal bago ko natanggap yun. Sa totoo lang hanggang ngayon hindi ko alam kung natanggap ko na nga ba talaga. Lagi pa rin akong nangungulila sa kanya. Kaya tuwing naririnig ko ang San Fernando, Pampanga, parang biglang humihigpit ang dibdib ko. Parang may hinahabol na alaala kahit alam kong wala naman akong mahahabol. Pagkatapos ng graduation, nang sabihin kong sa Bulacan muna ako titira, walang kumontra. Ang nanay ko ay may maliit na negosyo sa Arayat at hindi niya rin ako makakasama palagi. Kaya mas mabuti na raw na kay Tita Jackie ako. Doon sa mas malaking pamilya, doon meron akong mga kalaro at kasalo. Sa totoo lang, doon ko natutunang takpan yung lungkot. Sa tawanan ng mga pinsan ko, sa mga sermon ni Tita Jackie, sa ingay ng bahay, nakakalimutan ko minsan na wala na akong tatay. Pero kapag gabi na at nag-iisa ako sa kwarto, bumabalik lahat. Yung tanong, yung kirot, yung parang kulang. At noong natanggap ko ang isang liham ilang buwan matapos ang graduation, lahat ng sugat na yon ay parang binuksan ulit. Isang hapon yun, buwan ng Hunyo, kasagsagan ng tag-init pero may halong bigat sa hangin. Parang nagbabadya ng ulan. Nasa balkonahe kami ng bahay ni Tita Jackie. Nakaupo ako kasama ang mga pinsan ko sa bangkong kahoy. Kanya-kanya ng ginagawa. Si Greta may hawak na magazine pero mas abala sa pagtawa sa sarili niyang kwento. Yung dalawang ate ni Greta, si Audrey at Hilda, parehong college din, nag-aaral. Si Mika, yung high schooler, nakikinig lang gumagawa ng project niya pero minsan sumasabat. At si Junior, yung bunsong lalaki, abala sa paglalaro ng tansan sa sahig. Ako naman nililibang ang sarili sa pagbabasa ng Precious Hearts Romances na pocketbook. Yun kasi ang lagi kong pinupulot kapag napapagod na ako sa kaka-review o kapag gusto ko lang makalimot ng ilang minuto. May mga pagkakataon pa nga na nahuhuli ako ni Greta na nakangiti mag-isa tapos tatawanan niya ako at aasarin. Naku ate, puro ka na lang kilig. Mag-review ka na para sa board exam mo. Pero ang totoo, hindi ko pa sigurado noon kung itutuloy ko ba talaga ang exam. May kaba kasi, paano kung bumagsak ako? Paano kung hindi ako handa? May mga araw na hawak ko yung reviewer pero wala akong maintindihan. Kaya minsan mas pinipili ko na lang magbasa ng pocketbook. Mas madaling paniwalaan yung kwento ng dalawang taong nagkakilala, nagkainlaban,
at nagkaroon ng happy ending. Kaysa sa ideya na baka magsisimula pa lang ako sa propesyon ko, matalo na ako agad. "Tao po!" Sigaw ng pamilyar na boses. Si Mang Andoy, kartero sa lugar namin. Pawisan, nakasombrerong kupas, may dalang mga sobre. Bata pa ako, kilala ko na siya dahil halos lahat ng sulat ng pamilya namin sa probinsya, siya ang nagdadala. May bitbit siyang maliit na bunton na mga sulat at resibo at isa roon, ipinasa niya sa akin. "Ate Vina, may sulat ka, mukhang mahalaga to nakapangalan talaga sa iyo." Nagtaka ako. Hindi ako sanay makatanggap ng sulat lalo na't kakagraduate ko pa lang. Inabot ko yun, medyo basa pa sa pawis niya at saka siya nagpaalam. Pagkapasok ko, agad akong tinawag ni Greta. "Ano yan ate? Love letter?" Biro niya agad, sabay tawa ng dalawa pa naming pinsan. Napailing ako. "Hindi galing PRC." Biglang natahimik ang lahat. Kahit si Tita Jackie na nasa kusina at nag-aayos ng merienda lumabas at nagtanong, "Board exam mo na ba yan, anak?" Tumango ako. Binasa ko ng malakas ang laman, petsa, oras at address kung saan gaganapin ang exam. Nakalagay doon Provincial Capital San Fernando, Pampanga. May kaba agad na gumapang sa dibdib ko. Hindi ko kabisado ang San Fernando. Hindi ko rin alam kung saan eksaktong banda ang capital na tinutukoy. At higit sa lahat, San Fernando, Pampanga. Tahimik akong napatingin sa labas, sa mga puno ng mangga na nakatanim sa bakuran ng tiyahin ko. Doon biglang sumagi sa isip ko ang alaala ng tatay ko. Ang pagkawala niya noong sumabog ang pinatubo. Nasa Pampanga siya noon at mula noon hindi na siya nakauwi. Wala kaming puntod, wala kaming katawan na nailibing. Ang natira lang sa amin ay alaala at isang pangalan na palaging bumibigat kapag naiisip ko ang lugar na yon. "Uy, ate!" Bulong ni Greta. Nakahalata siguro na natigilan ako. "Huwag ka magkalala. Sasamahan kita sa exam mo. Di ka mawawala." Ngumiti ako kahit may bigat sa dibdib. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Kahit hindi niya alam, malaking bagay ang presensya niya. Sa araw na yun, hindi ko pa alam na higit pa sa kaba ng board exam ang naghihintay sa akin. Kinabukasan, madilim pa ang umaga nang sumakay kami ni Greta ng jeep mula Kalumpit, Bulacan papuntang San Fernando. Naka-uniform siya, dala ang bag na puno ng gamit pang eskwela. Tahimik lang siya at agad ding nakatulog ng makaupo. Nakasandal ang ulo sa bag na parang unan. Ako naman nakatanaw lang sa labas at halong walang tao sa kalsada. Ang mga poste ng ilaw, ilang bumbilya lang ang umaandar, kaya ang paligid ay parang naghahalo ang dilim at anino. Ang mga tindahan sarado pa, ang ilang aso nakahiga pa sa gitna ng kalsada at saka lang tatabi kapag may dumadaan. Napansin ko agad na wala kaming ibang kasabay. Jeep na pampubliko pero parang eksklusibong sakay namin. Medyo kinabahan ako. Hindi kasi normal na ganito kaaga walang estudyante, manggagawa o tindera. Lalo na't ruta ito papuntang San Fernando. Pero inisip ko na lang na baka maaga pa nga talaga. Wala pa ngang sinag ng araw Kaya baka maya-maya pa lang magsisimula ang dagsa ng tao. Ang tsoper naman hindi nagsalita kahit kailan. Tanging ugong lang ng makina ang maririnig. At minsan yung ugong ng hangin kapag binabaybay na namin ang maluluwag na kalsada. Napansin ko ring madalas siyang tumingin sa salamin. Hindi ko alam kung tinitingnan niya ang kalsada sa likod o may hinahanap siya sa loob ng jeep. Sa bawat salubong ng tingin namin, bigla kong napapalingon sa labas. Ayokong isipin na kakaiba yun. Baka naman natural lang na maging alerto siya sa mga pasahero. Pero may kirot sa tiyan ko na hindi ko maipaliwanag. Mabagal din ang takbo ng jeep. Hindi naman nakakainis pero sapat para mapansin ko. Para bang nag-iingat siyang mabangga kahit wala namang ibang sasakyan sa daan. Sa isip ko baka ganoon lang talaga sa magmaneho. Maingat o baka hindi ayos ang makina.
Pinilit kong wag na lang isipin. Habang tumatakbo ang jeep, nakita ko ang malalawak na palayan sa gilid ng kalsada. Ang iba kulay berde at buhay, ang ilan tuyot at parang iniwan na lang. Sa malayo, tanaw ang bundok na halos natatakpan pa rin ng kulay abong ulap ng abo, kahit ilang taon na mula nang pumutok ang pinatubo. Doon na naman bumalik ang alaala ng tatay ko. Ang naiwang larawan niya sa isip ko ay laging nakadikit sa imaheng yun. Putik, abo, at biglang pagkawala. Pilit kong inalis sa isip. Sinabihan ng sarili na hindi ito oras para maalala ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Bumalik ako sa pagtitig sa kalsada. Kumapit ako sa bag ko at pinilit na ituon ang isip sa exam. Kahit paano mas madaling kabahan sa test kaysa isipin ang mga bagay na walang kasiguraduhan. Pagdating namin sa San Fernando, ramdam ko agad ang bigat ng umaga. Hindi po ito yung inaasahan kong klase ng bayan. Sa isip ko, kabisera ito ng Pampanga. Dapat buhay na buhay kahit madaling araw. Pero ang bumungad sa amin ay kakaibang katahimikan. Walang busina ng jeep, walang kaluskos ng mga estudyanteng nagmamadali. Walang tawanan o tawaran mula sa palengke. Sarado pa ang mga tindahan. Ang mga pinto ng bahay ay mahigpit na nakapinid. At kahit mga aso, bihira kong makita. May ilang tao akong napansin na naglalakad sa malayo pero mabagal ang hakbang nila. Parang hindi nagmamadali. Parang wala silang pupuntahan. Hindi ko na masyadong pinansin. Sinabi ko sa sarili ko, baka masyado pa talaga maaga. Sa Bulacan kasi kahit madaling araw, maingay na agad. May nagtitinda ng pandesal, may nagwawalis sa bakuran, may maagang nag-aayos ng paninda. Pero baka iba lang talaga ang galaw dito. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili na hindi ito kakaiba. Bumaba kami ng jeep sa terminal. Si Greta agad hinapit ang bag niya at nag-unat na parang sanay na sa ganitong biyahe. Ako naman nanatili muna sa kinatatayuan. Hindi ko alam kung dahil sa kaba ko para sa exam o dahil nasa San Fernando ako. Isang lugar na may sariling bigat para sa pamilya namin. Ang hangin may halong amoy abo at alikabok. Hindi ito malakas pero sapat para kumurot sa ilong. At sa isang iglap bumalik sa isip ko ang mga kwento tungkol kay tatay. Ang huling beses na nakita siya, buhay pa. Pagkatapos noon, pangalan na lang siya sa listahan ng mga hindi nakaligtas. Walang bangkay, walang burol, wala kaming nahawakan kundi mga alaala at balitang puro tanong ang iniwan kaysa sa sagot. Sandaling nanikip ang dibdib ko. Pilit kong pinaalis ang alaala. Hindi ito ang oras para maalala ang sugat na hindi na maghihilom. Exam lang ang pakay ko rito. Exam lang. Tanaw na namin ang Kapitolyo kaya naglakad kami ni Greta. Tahimik siya, nakayuko, abala sa sariling paglalakad. Ako naman panay ang tingin sa paligid. Maluwang ang kalsada pero parang masyadong malinis. Walang kalat, walang bakas ng aktibidad. Ang mga poste ng ilaw nakabukas pa rin kahit sumisilip na ang araw. At yung liwanag nila parang maputla. Nagtitirik-tirik at bigla ring namamatay. Sa gilid ng kalsada may isang lumang bakery. Napansin ko agad dahil nakabukas ang pinto. Hindi gaya ng ibang tindahan na nakapinid pa. Ang kahoy na pinto, kupas na ang pintura at sa taas ng bintana may lumang karatula na halos burado na ang pangalan. Pagdaan namin sumalubong ang amoy ng bagong lutong tinapay. Mainit na pandesal. Monay na malambot. Sa ibang pagkakataon, siguradong bibilhin ko na agad kahit tig-5 piraso. Pero busog pa kasi kami mula sa almusal na niluto ni Tita Jackie kanina, yung simpleng sinangag at pritong itlog. Sa loob ng bakery may isang panadero. Nakaputing sando. May apron na batik ng harina. Maputla ang mukha niya, parang hindi pa nakakatulog buong gabi. Mabagal ang kilos niya habang nililipat ang tray ng pandesal sa istante. Walang ibang tao sa loob. Siya lang.
Saglit siyang tumingin sa amin. Hindi ngumiti, hindi rin kumurap. Para lang siyang nagmasid saglit. Parang nananadya yung titig niya. Hindi galit, hindi rin masaya, pero sapat para tumindig ang aking balahibo. Agad kong iniwas ang tingin. Kunwari abala akong nakatingin sa direksyon ng kalsada. Sinabi ko sa sarili ko baka bagong gising lang, baka wala sa mood, baka naiinis kasi hindi kami bumili o baka ako lang ang nag-iisip ng sobra. Pinilit kong huwag balikan yung tingin niya pero habang lumalayo kami pakiramdam ko nakasunod pa rin ang mga mata niya. Hanggang sa mawala na sa gilid ng paningin ko yung lumang bakery. At nang bumalik muli ang katahimikan ng paligid, bigla kong naramdaman na kung wala yung panadero sa loob ng bakery, baka naniwala na akong wala ng ibang tao sa buong bayan. Pagkalampas namin sa bakery, bumalik ang katahimikan. Para bang saglit lang may buhay doon at nang mawala sa paningin ko ang pinto, balik ulit sa pagiging hungkag ang paligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Greta. Tahimik pa rin siya. Minsan hinihila ang palda ng uniform niya para hindi makasayad sa alikabok ng kalsada. Ako naman panay ang tingin sa kaliwat kanan. Ang mga bahay na nadaanan namin karamihan sarado. May mga bintanang nakapinid ng kahoy. May mga kortinang hindi gumagalaw kahit may ihip ng hangin. Sa ilang bakuran may mga paso at nakatuyong halaman. Para bang iniwanan ng nakatira at hindi na muling bumalik. Sa isang kanto may nakaparadang tricycle. Lumang modelo, halos kalawangin pero mukhang gumagana pa dapat. Ang nakapagtataka, walang tao. Wala ang driver. Wala ring nakaupo sa gilid, parang basta na lang iniwan sa gitna ng kalsada. Lumayo kami roon at nagpatuloy. Dapat kasi sanay na ako sa mga ganitong tanawin. Kung madaling araw, normal lang na konti ang tao. Pero may kung anong hindi tugma. Sa Bulacan, kahit gaano kaaga, may batang naglalaro ng tansan, may matandang nagwawalis ng bakuran, may jeep na dumadaan na puno ng pasahero. Dito, wala. Sobrang tahimik. Napatingin ako kay Greta. Normal lang siya, walang bakas ng pag-aalala, parang sanay na sanay lang sa biyahe. Para tuloy akong natahimik. Kung may kakaiba man, baka ako lang talaga ang nag-iisip. Maya-maya may nadaanan kaming isa pang tindahan. Grocery siguro noong araw pero ngayon sarado. At sa pintuan nakalambitin ang kandado na parang matagal nang hindi nagagalaw. May lumang karatula ng soft drinks, kalawangin at halos punit na sa gilid. Sa tabi nito may nakasandal na bisikleta. Makinis pa, parang bago, pero walang nakabantay. Naisip ko tuloy bakit may mag-iiwan ng bisikleta sa labas ng ganoon lang. Pero hindi ko na pinatagal ang isip. Sabi ko baka saglit lang na pumasok ang may-ari. Baka simpleng bagay lang na pinapalaki ko sa utak. Patuloy lang kami sa paglalakad. Tanaw pa rin namin ang Kapitolyo sa dulo. Pero ilang minuto na, hindi kami makalapit. Parang hindi nababawasan ang distansya. Napansin ko na paulit-ulit lang ang tanawin. Isang bahay na gawa sa puting kahoy na may maliit na bintana at nakapinid na kortina, paulit-ulit na lang lumilitaw sa kaliwa at kanan. May tindahan na may kalawangin na karatula, pareho ang itsura ng bisikleta na nakasandal sa gilid. Sa umpisa inisip kong baka nagkamali lang ng direksyon ang mga mata ko o baka nakatutok lang ang isip ko sa bawat detalye. Pero habang tumatagal parang hindi kami nakakaabante at hindi kami lumalapit sa Kapitolyo. Anong oras na ba kami naglalakad? Hindi ko alam. Wala akong relong dala. Si Greta sa tabi ko tuloy lang sa paglalakad na normal. Parang walang alam sa paligid at doon ko naisip na mas mabuti nga kung nag-iisa lang ako sa isip ko. At least pwede ko pang i-gaslight ang sarili ko na guni-guni ko lang ang lahat. Baka lumala ang kaba at pangamba ko pag pareho pala kami ng nararamdaman ni Greta. Pero hindi ko talaga maiwasang mapansin na ang bawat pagliko namin parang bumabalik kami sa parehong kanto na nadaanan namin
Alam kong imposible yun. Hindi pwedeng paulit-ulit lang ang eksaktong tanawin, lalo na't nakalakad kami ng diretso. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko. Siguro stress lang dahil sa magiging exam. Siguro dahil sobrang aga pa, hindi paggising ang bayan. Siguro guni-guni lang talaga. Lahat ng paliwanag pinilit kong tanggapin. Ngunit kahit pinagsikapan kong maging lohikal, may maliit na tinig sa loob ko na nagsasabing may mali dito. Pero pagliko namin sa isang kanto, doon ako natigilan. Ang amoy ng pandesal na mula sa bakery ay bigla muling sumagi sa aking ilong. Nasa harap na naman kami ng parehong panaderya. Bukas na bukas, amoy na amoy ulit ang pandesal at nandoon na naman ang panadero. Parehong-pareho ang posisyon, parehong tray ng tinapay, parehong pawis sa noo at pareho ring nakatitig sa amin. Nagkatinginan kami ni Greta. Walang nagsalita, pero pareho naming alam na may mali. Sinubukan naming ituloy ang lakad, pilit na kinukumbinsi ang sarili na baka magkamukha lang ang kalsada. Pero ilang minuto lang muling bumungad sa amin ang parehong panaderya. Ate Vina, bakit andito na naman tayo? Tanong ni Greta. Parehong amoy, parehong ilaw, parehong panadero na nakatingin, parang sigurado siyang babalik kami kahit hindi namin ginusto. Bumuntong hininga ako at sinubukang magpatahimik sa sarili. Baka naligaw lang tayo at namali ng liko. Bulong ko kay Greta kahit ramdam ko na rin na ang boses ko'y nanginginig ng bahagya. Naglakad kami ulit. Sinusubukang sundan ang nakaraang direksyon. Pilit iniwas sa mga lugar na parabang pamilyar sa akin. Ngunit ilang minuto lang, muling bumalik sa aming paningin ang parehong lumang bakery. Bukas pa rin ang pinto. Parehong amoy ng pandesal, parehong panadero nakatingin sa amin, hindi gumagalaw. Ang bawat detalye ay eksakto sa unang pagkakataon. Ang pintura ng kahoy, ang tray ng tinapay, ang pawis sa noo ng panadero. Tumigil ako sandali. Tinitingnan ang paligid. Sinusubukang hanapin ang kahit isang pagbabago. Ngunit wala. Parang umiikot lang kami sa isang loop na hindi namin maiwasan. Si Greta tahimik pa rin. Sumusunod sa bawat hakbang ko at ramdam ko sa kanyang kilos na alam din niya. Hindi ito normal. Pinilit ko pa rin sabihin sa sarili, siguro guni-guni lang, baka naghahalo-halo lang ang sobrang stress, puyat sa pag-review, pagod sa biyahe at kaba sa exam. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi lang ito basta guni-guni. Nagpatuloy kami sa paglakad. Sinusubukang sundan ang parehong direksyon na aming tinahak. Pero ilang minuto lang nandoon na naman kami, pang-ikatlong beses sa harap ng lumang bakery. Bukas pa rin ang pinto. Parehong amoy ng pandesal at ang panadero pareho pa rin nakatingin sa amin ng walang emosyon. Huminga ako ng malalim at sa loob ng sarili ko paulit-ulit kong tinatanong, bakit parang paulit-ulit lang? Sigurado akong dumaan na kami rito. Tama ba ang daan namin? Pilit kong kinukumbinsi ang sarili na baka talaga naliligaw kami at iba ang daan na tinatahak namin. Pero kahit sinubukan kong maging lohikal, may kakaibang tensyon sa dibdib ko. Hindi ko mapaliwanag. Pero parang bawat ikot ng katawan ko habang hakbang sa kalsada may humihikayat sa akin na bumalik sa puntong hindi ko naalala kung saan nagsimula. Si Greta, tahimik lang, naglalakad sa tabi ko. Hindi niya sinasabi pero nakikita ko sa kanyang mga mata na ramdam din niya ang kakaibang tensyon.
Parang may alam siya na hindi niya maipaliwanag. At ramdam ko na sinusubukan niyang maging matapang pero hindi rin niya mapigil ang kaunting pagkabalisa. Sa bawat hakbang namin iniisip ko baka guni-guni lang namin, baka stress lang. Pero sa bawat paglipas ng segundo tumitindi ang bigat sa paligid. Parang bawat espasyo sa paligid namin pumipigil sa amin. Hinihila kami pabalik sa parehong lugar. Huminga ako ng malalim at pinilit na mag-focus sa mga detalye. Ang mga bahay sa paligid, parehong kulay, parehong laki, parehong pagkasira ng pintura, ang mga saradong tindahan, parehong kalawangin na karatula, parehong posisyon ng bisikleta sa gilid, paulit-ulit. Hindi na ito basta coincidence. Sa bawat hakbang naiisip ko, hindi ito normal, hindi pwede. Tumigil ako sandali at tinitigan ang panadero. Baka talagang naliligaw lang kami at sa hinuhusgahan na kami ng panadero na ito sa loob-loob niya. Baka po nagtataka kayo, Sir Jupiter, kung bakit hindi namin maisipan na lumapit o magtanong sa panadero ng lumang bakery. Sa totoo lang po, kahit gusto ko, hindi ko mapaliwanag kung bakit natatakot ako. Hindi ito takot sa tao mismo, hindi siya galit o nagbabantang gumawa ng masama, pero parang may something sa paraan ng pagtitig niya, sa katahimikan niya. Kasi kung approachable naman ang dating niya o sinubukan niya kami na pagbentahan ng pandesal na may ngiti, kanina pa sana ako nagtanong. Kaso lang kahit gusto kong magsalita, gusto kong magtanong, nagbaback out ang boses ko. Parang natatabunan ng kaba. Para bang alam ng panadero ang bawat iniisip namin, bawat pag-aalinlangan namin at hindi ko alam kung makakayanan ko ang sagot niya. Tumingin ako kay Greta. Tahimik siya ngunit ramdam ko ang tensyon sa kanyang mga mata. Baka rin nararamdaman niya ang kakaibang bigat sa paligid. Baka nag-iisip din siya na may mali rito, pero pareho kaming pilit na nagtatangkang kalmahin ang sarili. Kaya imbis na kausapin ang panadero, naglakad kami ng kaunti. Pilit na bumaling sa ibang direksyon. Sinubukang laktawan ang kanto, pero sa bawat pag-ikot namin, naroon na naman siya, nakatingin sa parehong paraan. Iniwas ko ang tingin niya. Alam kong nakatanim ang titig niya sa utak ko. Hindi siya gumagalaw, hindi nagsasalita, pero parang bawat segundo na nakatingin siya sa amin, nagdaragdag ng bigat sa dibdib ko. Parang may mensahe siyang ipinapadala. Hindi ko lang maintindihan. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang alalahanin ang bawat kwento ni tatay tungkol sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero ramdam mo. Halos parang gusto kong kalimutan. Gusto kong sabihin, stress lang ito, baka sobrang utak ko sa pag-iisip. Pero kahit pinipilit ko, hindi maalis sa isip ko ang pakiramdam na may mali talaga. Ang bawat galaw ng panadero, bawat detaling hindi nagbago, paalala na hindi lang kami naliligaw sa kalsada, parang naliligaw kami sa isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng paglalakad sa bayan. Sinubukan kong mag-focus kay Greta. Kung normal lang siya, baka mapaniwala rin ako. Pero kahit siya tahimik, ramdam ko ang kaunting pagkabalisa sa kilos niya. Kapag sumasayad ang liwanag ng araw sa mga bintana ng bahay na nadaanan namin, napapansin ko ang bahagyang pag-urong ng kanyang balikat. Maliit na senyales ng kaba. Hindi niya ito sinasabi pero alam kong pareho kaming ramdam ang tensyon. At muli, dumating na naman kami sa kanto kung saan nakatayo ang lumang bakery. Bukas pa rin ang pinto, amoy pa rin ng pandesal, at ang panadero parehong nakatingin. Hindi nagbago kahit isang detalye. Tray ng tinapay, pintura sa kahoy, pawis sa noo ng panadero. Ang puso ko ay kumakabana ng mas mabilis at ramdam ko ang bawat pag-ikot ng tiyan ko habang sinusubukan kong panatilihing kalmado ang sarili. Maaring kayo rin po hindi makapaniwala paanong nangyari yun. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, hindi pa rin namin alam ni Greta kung paano. Huminto si Greta. Ate, magtanong na kaya tayo sa kanya. Subukan lang natin. Huminga ako ng malalim.
O sige. Mabilis ang tibok ng puso ko nang lumapit sa panadero pero bago pa man ako makapagsabi ng salita, bumusina ang jeep mula sa gilid. Malakas, sobrang lakas ng tunog na parang nagulat ang buong katahimikan sa paligid. Tumayo kami sa gilid, nagulat at halos nakalimutan ang panadero. Sumigaw naman ang tsoper. "Miss, anong ginagawa niyo dyan?" Tinuro namin ang gusali na kanina pa namin nakikita mula sa malayo. Ang Kapitolyo. Napakunot ang noo ng tsoper, halatang hindi makapaniwala sa sinabi namin at may halong pangamba sa boses. "Ha? Kapitol? Nasa bagong lugar na yun, matagal nang inilipat. Wala na dapat kayong pinupuntahan dyan. Natabunan na ng lahar ang lahat sa banda rito mula nang sumabog ang pinatubo." Nagkatinginan kami ni Greta. Ang gusali na matagal ko nang iniisip na destinasyon, wala na pala sa lugar. Ang bawat hakbang namin, bawat pagliko sa parehong kanto, bawat titig ng panadero tila ipinapakita sa amin na may mali rito at hindi pwedeng ipaliwanag sa simpleng guni-guni lang. Nagkatinginan kami ni Greta, halos hindi makapaniwala. Ang gusali na matagal ko nang iniisip na Kapitolyo wala na pala sa lugar. Sa bawat paglingon ko sa paligid, wala na ang lumang bakery, wala ang panadero, wala na ang paulit-ulit na eksena. Ang kalsada ay natabunan ng lahar. Bakas ng nakaraang sakuna. Ang mga bahay at tindahan sa paligid karamihan ay nasira o naitabing muli. Tahimik kaming nakatayo, sinusubukang intindihin ang nangyari. Ang paligid ay nagbabalik sa normal, may mahinang tunog ng ibon, ihip ng hangin, at ang kaunting galaw ng mga tao sa kalsada. Ramdam ko ang bigat na matagal na sa dibdib ko na unti-unting bumabawas pero hindi nawawala ang pangamba sa puso. Ang tsoper nakatingin sa amin ng seryoso. Nag-abot ng kamay sa manibela at nagsalita. "Hatid ko na kayo mga iya sa bagong Kapitolyo. Sumakay na kayo." Hindi na kami nagdalawang isip. Sumakay kami sa jeep at habang umaandar, nagsimula na ang pagbabago ng tanawin. Ang alikabok at putik sa kalsada ay nahahalo sa liwanag ng umaga. Ang ilang tao sa paligid ay abala sa sariling lakad at trabaho. Ang mga aso sa gilid ng kalsada kumikilos at may bahagyang amoy ng lupa at halaman mula sa mga bakuran. Habang papalapit sa bagong lokasyon ng Capitol, malinaw na ang direksyon. Ipinakita ng tsoper ang mga landmark, isang maliit na simbahan sa tabi ng highway, ilang bagong tindahan at ang matatag na gusali na hindi natabunan ng lahar. Unti-unti lumilitaw sa mata namin ang bagong gusali. Malinis, maayos at malinaw na hindi na kami nagkaligaw-ligaw. Tahimik kaming nakatingin ni Greta. Ang pakiramdam na paulit-ulit na bakery at ang panadero na tila nakatanim sa utak namin, unti-unting naglalaho. Pero nananatili sa ilalim ng kamalayan ko. Alam kong hindi basta-basta matutuntun ang nangyari kanina. Pagpasok namin sa bagong Capitol, ramdam ko agad ang kakaibang katahimikan. Maayos, malinis, ang mga pader, ang sahig, lahat tila normal. May mahinang ingay ng umaga sa paligid. Ang ihip ng hangin mula sa bintana, kaunting usap-usapan ng mga empleyado at ang halimuyak ng kape mula sa maliit na kiosk sa gilid. Pero kahit ganoon, hindi ako mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang lumang Capitol na natabunan na ng lahar. Ang lumang bakery at ang panadero na nakatingin sa amin ng walang emosyon. Parang hindi talaga nawala sa akin ang bigat ng nangyari. Napansin ko ang sulat na dala namin. Ang address ay lumang Capitol, kaya doon kami nagpababa. Pilit kong iniwasan ang kaba sa dibdib at sinabi sa sariling, baka nagkamali lang ang nagpadala. Ngunit bago pa man ako makapag-focus sa paliwanag na yun, nagtungo kami sa isang staff upang magtanong. Ipinaliwanag nila na lahat ng exams ngayon ay dito na sa bagong building at wala nang kinalaman ang lumang lokasyon. Napagaan na ang dibdib ko ng kaunti, pero kahit ganoon may bahagi sa akin na hindi mapakali.
Habang naglalakad kami sa mahahabang corridors papunta sa exam room, pilit kong tinitingnan ang paligid. Ang bawat hakbang ay may bigat at tila bawat tunog ay mas malakas kaysa sa dati. Ang memorya ng lumang bakery, ang amoy ng pandesal, ang titig ng panadero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Pakiramdam ko kahit normal ang paligid, may nakatingin pa rin sa akin. Naiwan si Greta sa lobby at dumiretso na ako sa exam room. Nakita ko ang ibang examinees, abala sa sariling gawa, tahimik, tila walang pakialam sa paligid. Pilit kong iniwasan ang alaala ng lumang baker at panadero, ngunit paulit-ulit itong bumabalik sa isip ko na parang nakatanim sa bawat paghinga ko. Pagkaupo ko sa assigned seat, inilapag ang exam papers at huminga ako ng malalim. Sinubukan kong mag-focus sa exam, ngunit hindi maalis ang bigat. Naalala ko ang sinabi ni tatay noon. Ang tiwala niya sa akin na magiging magaling akong guro. Ngayon, habang nakatingin sa exam paper, ramdam ko ang pressure. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa kanya. Pilit akong kinukumbinsi ng mga alaala na dapat kong itabi ang kaba at mag-concentrate. Habang umuusad ang oras, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Parang bawat tanong ay mas mahirap sagutin. Hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa isip ko ay laging bumabalik sa panadero at sa paulit-ulit na eksena sa lumang kalsada. Hindi ko maiwasang isipin, hindi kasi pwedeng normal lang ito. May mali, may dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Sa paligid, normal ang lahat. Mga tao abala sa sarili nilang ginagawa. Ang liwanag ng araw pumapasok sa bintana pero hindi ko maalis sa isip ko ang kakaibang karanasan kanina. Totoo ito, Sir Jupiter. Totoo at ito ang unang malinaw na babala na mararanasan namin sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang exam sa ganitong estado ng isip. Parang bawat segundo may bigat, bawat pahina ng papel may tanong na hindi ko kayang sagutin. Ngunit kailangan kong subukan dahil sa kabila ng lahat hindi naman totoo ang aming mga nakita. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa sarili, mag-focus ka. Kaya mo to. Tay, sana proud kayo sa akin ngayon. Paglabas ko sa exam room, unang nakita ko ay si Greta na nakatayo malapit sa lobby. Nakatingin sa pinto at halatang wala rin sa sarili gaya ko. Huminga ako ng malalim bago lumapit. Para bang sa bawat hakbang ko, ang bawat paghinga ay may halong ginhawa at kaba. Kung pumasa ba ako? Ay, importante tapos na ang exam. Bulong ko sa sarili. Kahit alam kong hindi pa rin mawala sa akin ang bigat sa aking dibdib. Tapos na ang pagsusulit pero hindi pa rin tapos ang pag-alala ko sa nangyari kanina sa kalsada. Habang naglalakad kami ni Greta sa loob ng Capitol at naghahanap ng CR, pilit kong sinisikap magpakakalma. Kinamusta ako ni Greta at sabi ko nakasagot naman ako kahit paano, kahit wala ako sa sarili. Sabi ko sa kanya hindi ko maiwasang balikan sa isip ang bawat detalye. Ang amoy ng pandesal, ang init ng kahoy ng lumang bakery, ang katahimikan ng panadero na tila alam niya ang bawat iniisip namin. Sumagot si Greta. Sabi niya kahit narito na kami sa bagong Capitol, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang tanong kung paano nangyari yun. Kung bakit kami paulit-ulit bumalik sa parehong kanto at bakit tila may mensaheng ipinapadala sa amin. Natahimik ako pero kita sa mukha namin pareho na hindi yun basta-basta malilimutan. Noong panahon na yun, parang dalawa kaming nauupos na kandila na paulit-ulit lang ang kwento. Sa totoo lang, Sir Jupiter, siguro kaya pilit naming nire-replay ang mga eksena sa isip namin at sabay ikinikwento kahit parehong alam na namin ang nangyari. Para mas pakumbinsi na di kami baliw at pareho naming naranasan yun. O kaya baka iniisip namin na sa bawat pag-ulit, baka sakaling may lumabas na paliwanag na hindi namin nakita noon. 3 beses ata tayong naglakad at lumiko, tinray ang iba't ibang kanto pero bumabalik pa rin tayo doon sa panaderya. Kwento ni Greta habang hawak ang braso ko.
Tumango lang ako kasi sa totoo lang hindi ko rin makuha kung paano. Sabi ko, kaya nga, paano naman nangyayari yun? Hindi ko pa man din makausap o matanungan talaga yung panadero dahil yung tingin niya, hindi ko mawari. Parang alam na niya na babalik at babalik tayo doon. Minsan tatahimik kami ng ilang hakbang. Tapos maya-maya may isa na namang detalye ang lalabas. Yung kamay niya, Greta. Nakalapat lang sa mesa, hindi man lang kumikilos. Parang naghihintay. Pero paano naghihintay? Para kanino? Para saan? Mabilis na sagot ni Greta, sabay iling. Kita ko na nangingilid ang pawis niya sa sentido kahit malamig ang aircon sa hallway. Tuloy-tuloy lang ang paglalakad namin at habang lumalapit na sa unahan ang sign ng CR, hindi pa rin kami makatiis. Kahit nakakatawa kong iisipin para kaming dalawang baliw na nagbabalik tanaw ng parehong eksenang paulit-ulit, ramdam pa rin ang takot na parang kanina lang nangyari. So kung hindi sa totoo, multo siya? Di kaya namatay rin siya noong sumabog ang pinatubo? Tanong ko bigla. Mahina, parang ayaw ko rin seryosohin ang sarili kong tanong. Parang si Tito? Balik tanong ni Greta. Malungkot akong tumango at natulala, kaya iniba ni Greta ang usapan. Alam mo pa ang nakakatakot kung natabunan na lahat yun ng lahar. Bakit tayo dong binaba ng jeepney driver? Multo rin ba yun? Sabay kaming natahimik pero hindi tumigil ang utak namin. Parang kailangan naming busisiin lahat ng posibilidad, lahat ng senaryo, na parang hindi kami tatantanan ng isip namin hanggat hindi namin nailalabas lahat. Pagdating namin sa tapat ng CR, nagpasya kaming pumasok. Tahimik sa loob, wala masyadong tao. Habang naghuhugas ako ng kamay, sumilip ako sa salamin at nakita ko ang sarili kong mukha. Maputla, halatang pagod, pero higit pa sa pagod ng exam, may ibang pagod. Yung klase ng bigat na galing sa kaba at hindi maipaliwanag na karanasan. Nagtuloy kami sa lababo at naupo sandali sa gilid. Tuloy pa rin ang rambling namin. Buti na lang talaga may jeep pa na dumadaan doon. Parang yun lang ang tanging rason kung bakit tayo nakalabas doon. Totoo nga. Salamat naman sa Diyos. Grabe yung kilabot ko nung nawala yung paradero ng paglingon natin. Sagot niya, halos pabulong. Kasi Ate Vina, paano naman nangyari yun? Nawala na pala lahat ng gusali doon, nawala na rin ang panaderya at ang panadero doon. Pero nakita natin. Hindi ko alam kung ilang beses naming nasabi na hindi ako makapaniwala. Pero sa bawat ulit mas lalo kaming nakukumbinsi na totoo ang lahat. Kahit ang katawan namin nararamdaman pa ang kaba. Kahit wala na kami sa kalsadang yun, dala pa rin namin yung takot. At doon na, Sir Jupiter, doon ko napansin na may nakikinig pala sa amin. Habang nakaupo kami ni Greta malapit sa pintuan ng CR, may pumasok na matandang janitor. Wala kaming pakialam nung una kasi abala kami sa pagbubulungan, pero hindi siya agad lumapit sa cubicle o sa lababo. Tumigil sa sandali, parang nakikinig. Pagtingin ko, nakatingin siya sa amin sa pamamagitan ng salamin. Hindi siya ngumingiti. Hindi rin nagtataka, para bang may alam na siya sa ikinikwento namin. Panadero ba kanyo ang nakita nyo? Tanong niya bigla. Mababa ang tono. Halos hindi agad makasagot si Greta. Ako ang unang tumango. Matagal na akong janitor dito sa Capitol. Sabi niya noon at doon nagsimula ang kwento na hindi ko malilimutan. Ayon sa kanya, nagsimula siyang magtrabaho sa lumang Capitol pa bago pa mailipat ang lahat dito sa bagong gusali. Halos araw-araw daw, hindi nawawala sa routine niya ang pagdaan sa isang maliit na panaderya sa kanto. Walking distance lang mula sa Capitol. Doon siya bumibili ng almusal, pandesal, minsan pandikoko at kape na mainit kahit madaling araw. Ang panaderya raw na yun ay parang tahanan na rin ng mga tao sa paligid.
Lahat ng empleyado ng Capitol na maaga pumapasok doon na dumadaan. Pati mga estudyante, mga guro, mga naglalako ng paninda sa palengke, lahat halos kilala ang lugar na yon. At sa likod ng bawat tinapay, naroon ang panadero. Isang lalaking kilala sa pagiging tahimik. Halos masungit ang dating. Isa na kasing matandang binata. Walang kasamang pamilya. Mag-isa lang itinayo ang panaderya. Pero kapag nakilala mo, mabait at handang tumulong. Ang sabi pa ng janitor, hindi lang basta panaderya ang tingin nila roon. Para siyang simbolo ng simula ng araw. Kahit hindi ka bumibili, malalasahan mo sa hangin ang amoy ng bagong lutong tinapay. At para bang nagiging magaan ang pakiramdam mo kahit papaano. Pero dumating daw ang taong 1991. Ang taon ng Pinatubo Eruption. Naalala raw ng janitor kung paanong natabunan ang buong lugar ng lahar. Walang natira ang lumang Capitol kasama ang panaderya sa kanto, lahat nilamon ng putik at abo. Hindi na muling nakita ang panadero. Sabi ng ilan hindi na raw siya nakalabas noong araw na yon. Pumasok daw siya ng madaling araw para magmasa ng tinapay gaya ng nakasanayan. At doon na siya inabutan ng kapahamakan. Habang kinikwento iyon ng janitor, ramdam ko, Sir Jupiter, na hindi lang simpleng alaala ang dala niya. Parang bigat na iniingatan niya ng 3 dekada. Ang tono niya hindi chismis, hindi rin eksahirado, para bang simple lang ang katotohanan. Nandoon ang panadero at nandoon din siyang saksi kung paano yun nawala. Doon na rin ako kinilabutan kasi kung totoo ang lahat ng yon, paano namin siya nakita kanina? Paano namin naamoy ang pandesal? Naramdaman ang init ng hurno at nakita ang mga mata ng panadero na parang may gustong iparating. At higit sa lahat, Sir Jupiter, hindi ko maalis sa isip ko na parang may koneksyon siya sa akin. Dahil gaya ng tatay ko, siya rin ay namatay nung sumabog ang Pinatubo. Nung nakauwi kami ni Greta sa Bulacan, mas lalo lang lumalim yung bigat na dala ko. Kinuwento namin kay Tita Jackie at sa mga pinsan ko yung nangyari kung paano kami paikot-ikot sa parte ng San Fernando na natabunan na ng lahar. Kung paano namin pa ulit-ulit nakita yung lumang bakery at yung panadero na nakatitig lang sa amin. Habang nagsasalita ako, ramdam ko pa rin ang kaba, pero imbis na seryosohin, nagtawanan lang sila. Hay nako, si Ate Vina at Greta lagi na lang talagang may trip, sabi ni Mika. Si Tita Jackie naman napailing. Sana nag-focus ka sa exam ha, Vina, at di kung anong kababalagan ang nasa isip. Tahimik lang ako. Hindi ko na rin ipinilit kasi alam ko kahit anong paliwanag, hindi nila mararamdaman yung nakita at naramdaman namin. Si Greta lang ang hindi natawa. Kahit na hindi na niya nakikita, hawak niya ang kamay ko habang pinapagalitan kami ni Tita Jackie. Pero sa loob ko, doon ko naramdaman yung tunay na kawalan ng pag-asa. Kasi kahit kasama ko si Greta na naranasan yun, alam kong ako lang talaga ang tinatablan ng presensya ng panadero. Sa bawat madaling araw, nagigising ako at may naaamoy akong mainit na pandesal. Wala namang nag-uwi. Sinabi ko kay Greta, hindi siya nagduda pero ramdam ko rin ang takot sa boses niya. Ate, baka siya pa rin yun. Baka may gusto siyang sabihin sa'yo. At doon ako natikilan. Kasi bakit ako? Bakit sa dinami-rami ng tao sa akin nagpaparamdam ang isang panadero na matagal nang wala? At bakit sa bawat paglapit ng alaala niya, ang tatay ko ang naaalala ko? Sa mga oras na yun, hindi yung multo mismo ang kinatatakutan ko, Sir Jupiter, kundi yung posibilidad na hindi na talaga ako makakaalis sa bigat ng nakaraan. Ilang araw pagkatapos ng exam, parang normal lang ang lahat sa bahay ni Tita Jackie. Maingay at tuloy sa kwento at asara ng magkakapatid. Pero ako, tahimik lang. At doon ko na naman napansin,
Madaling araw yun, mga 3:00, nagising ako nang hindi ko alam kung bakit. Una kong narinig ay yung katahimikan ng buong bahay. Tapos, may naamoy ako. Amoy pandesal. Yung tipong bagong hango sa pugon, mainit, malambot, na dapat wala naman doon kasi alam kong wala namang panaderia sa subdivision at kahit gusto kong isipin na guni-guni lang, ang lakas talaga ng amoy parang nasa kusina lang namin niluluto. Dahan-dahan akong bumangon. Naglakad papuntang kusina. Wala naman akong nakita sa una, pero nung sinilip ko ang mesa, may mumok na nakakalat. Maliliit, puti, parang harina. Napakagat ako sa labi. Wala namang gumawa ng tinapay sa bahay ni hindi nga uso sa amin ang mag-bake. Simula noon naging madalas ang mga gabing ganoon. May mga pagkakataon na sa tuwing pipikit ako ramdam kong may nakatingin mula sa may pinto ng kwarto. Pagdilat ko wala naman ako makikita pero sa gilid ng paningin ko may anyo ng lalaki. Maputla, nakaputing sando at apron. Hindi siya gumagalaw, nakatayo lang parang naghihintay. Minsan nahuli ko ang sarili kong nakatitig sa bintana sa labas habang naghuhugas ng pinggan. Ang buong pamilya abala sa kwento at tawanan sa mesa pero ako parang may nakikita sa labas. Isang silweta sa may puno ng mangga. Hindi gumagalaw. Si Greta lang ang nakapansin na napapako ang tingin ko at agad niyang kinuha ang sponge na hawak ko. Ako na bahala, ate. Bulong niya kahit alam kong wala rin naman siyang magagawa. Pero sapat na yung hindi niya ako iniwan. Habang tumatagal, nagiging mas mabigat ang lahat kasi wala namang direktang ginagawa ang panadero. Hindi siya nananakit, hindi siya nagsasalita pero yung presensya niya para talagang may hinihintay o may gustong ipaalala. At sa bawat gabing nagpapaalala siya ng sarili niya, mas lalo akong bumabalik sa alaala ng tatay ko. Naalala ko pa noon, Sir Jupiter, nung huling beses kaming nag-usap ni tatay bago siya nawala sa Pinatubo. Sabi niya, pag natapos ka ng pag-aaral, Vina, mas gagaan na ang buhay niyo ng nanay mo. Magiging guro ka at ako naman, maghahanap ng mas maayos na biyahe para mas madalas tayo magkita. Pero hindi na natupad. Sa tuwing nakikita ko yung panadero sa gilid ng mata ko, hindi ko maiwasang isipin. Siya rin kaya may iniwan? May pamilyang naghihintay? May anak na tulad ko na hindi man lang nakapagpaalam? Isang gabi nakatulog ako sa upuan sa sala. Nagising ako kasi parang may tunog mula sa kusina. Yung kaluskos ng kahoy. Parang may gumagalaw sa mesa. Pagmulat ko may tray na nakapatong puno ng pandesal, umuusok at sa isang iglap. Wala na. Naiwan lang ang amoy. Tumayo ako. Nanginginig at tinawag ko si Greta. Dumating siya agad at kahit wala na siyang nakita, niyakap lang niya ako. Hindi ka nag-iisa, ate. Kung ano man yun, pareho nating alam na totoo. Pero yun ang pinakamasakit, Sir Jupiter. Kasi kahit totoo para sa aming dalawa, wala kaming ibang makumbinsi. Sa pamilya, sila'y natatawa lang. Sa labas, sino maniniwala? Kaya mas lalo kaming naging magkadikit ni Greta. Parang may lihim na sa amin lang umiikot. Hanggang sa isang hapon, naglalakad kami pa uwi mula palengke, may nadaanan kaming panaderya. Totoo. Normal. Bukas. May mga bumibili. Pero ang amoy ng tinapay na lumabas mula roon, eksaktong kapareho ng naamoy namin sa San Fernando. Napahinto ako. May anino ng lalaki, katindig ng panadero sa lumang bakery. Napatingin ako kay Greta. Nakita niya agad sa mukha ko. Siya ulit, ate? Mahina niyang tanong. Hindi ko alam. Sagot ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong oo. At doon, Sir Jupiter, doon ko naramdaman ang pinakamalaking takot. Hindi dahil multo siya, kundi dahil baka dala ko na siya habang buhay. Baka hindi lang ako nagdadala ng alaala ng tatay ko, kundi pati ng isang kaluluwang hindi nakalabas sa araw
ng trahedya. Sir Jupiter, hindi ko alam kung paano tatapusin ang kwento kong ito, pero ang alam ko lang, simula nung araw na nakita ko siya, hindi na ako nakalaya. At hanggang ngayon, habang sinusulat ko ang liham na ito, parang naaamoy ko pa rin ang pandesal na matagal nang wala. Sir Jupiter, isang gabi madaling araw, doon ko siya muling nakita. Nagising akong muli sa parehong amoy. Pandesal, bagong hango, mainit, kumakapit sa hangin na parabang nasa mismong kwarto ko ang pugon. Sa una, pinikit ko na lang ang mga mata ko. Inisip kong guni-guni lang ito, dala ng pagod at alaala. Pero habang tumatagal, mas lalo lang lumalakas ang amoy. At kasabay nito ang kakaibang lamig na gumagapang mula sa sahig. Hindi ko na nakayanan. Bumangon ako at bumaba papunta sa kusina. Tahimik ang buong bahay at doon sa ilalim ng mahina at dilaw na ilaw, nakatayo siyang muli. Ang panadero. Tahimik siyang nakatayo sa gilid ng mesa. Hawak ang tray ng pandesal na parang hindi na uubos. Walang galaw, walang salita, pero malinaw na malinaw. Nakatitig sa akin. Hindi ko na napigilan. Umupo ako sa mesa, diretso sa harap niya. Hindi ko alam ano ang kailangan niya, pero sa panahon na yun, hindi ako natakot. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, pero bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob para kausapin siya. Siguro dahil pagod na akong magpigil, o baka dahil ramdam ko rin na wala naman akong ibang makakausap tungkol dito, kaya imbis na manahimik, nagsalita ako. Kung nandito ka po para takutin ako, hindi mo na kailangan. Bulong ko, halos pabulong lang. Matagal na akong takot. Matagal na akong takot na mabuhay mag-isa kasi hindi ko na nakita si tatay mula nung araw na iyon. Napatungo ako at tuluyan na akong bumigay. Lumabas lahat ng iniipon kong lungkot at tanong. Ang hirap po. Ang hirap kasi wala kaming katawan na inilibing, wala man lang puntod na nadadalaw. Hanggang ngayon iniisip ko kung saan siya napadpad, kung nahirapan ba siya bago bumigay, kung may nakarinig man lang ng huling salita niya. Ramdam ko ang init ng luha na sunod-sunod na bumabagsak sa pisngi ko. Hindi ko na pinapansin kung naiintindihan ba ako ng panadero basta't kailangan ko lang mailabas ang lahat. Miss na miss ko na si tatay. Mahina akong sabi. Sana hindi na lang siya bumiyahe nung araw na yun. Sana nandito pa siya ngayon. Baka iba ang takbo ng buhay namin. Tahimik ang kusina. Tanging hikbi ko lang ang maririnig. Hindi gumalaw ang panadero, hindi nagsalita. Pero sa katahimikan yun, para bang may nakikinig. At doon ko naramdaman, isang malamig ngunit mabigat na kamay na dumampi sa balikat ko. Hindi nakakatakot, hindi mabigat, para lang sinasabing, naririnig kita. Dahan-dahan akong napatingala at nakita ko siyang unti-unting naglalao. Hindi parang multong biglang mawawala, kundi parang usok na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Hanggang sa wala nang natira kundi ang amoy ng abo at ang lamig na naiwan sa hangin. Naiwan akong nakaupo sa mesa. Hingal, umiiyak, pero magaan ang loob. Hindi ko alam kung kanino talaga ako nagpaalam. Sa panadero ba o sa tatay ko? Sir Jupiter, hindi ko na muling nakita ang panadero pagkatapos ng gabing yon. Minsan naiisip ko baka panaginip lang na nakita ko siya nung gabing yon at kinausap. Baka panaginip lang yung kamay na umakbay sa akin. Pero sa puso ko alam kong totoo kasi ramdam ko hanggang ngayon ang bigat na iniwan niya, pati ang ginhawang dulot ng gabing yon. Ngayon, 50 taong gulang na po ako. Si Greta, 45 na. Pareho na kaming may pamilya, may anak, at kahit anong layo ng tinahak namin, isa pa rin ang hindi nagbago. Ang alaala ng panadero.
Lagi naming nakikikwento sa mga anak namin, hindi bilang kwentong pantakot, kundi bilang paalala. Na may mga sugat na hindi basta-basta naghihilom at may mga kaluluwang hindi basta-basta nakakaalis. At tuwing naaalala ko yun, naiisip ko pa rin si tatay. Kung saan man siya dinala ng pinatubo, sana narinig niya ang iyak ko noon. Sana nahanap niya kahit saglit ang daan pauwi. Hindi ko alam kung nakipag-usap ba talaga ako sa panadero o sa sarili kong multo. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko na kailanman makakalimutan ang lahat ng ito. Mga kasityo, ang paulit-ulit na paglalakbay ni Vina at Greta na parang walang katapusan sa lugar na matagal na palang wala, ay gaya po ng isang sugat na paulit-ulit mong hinihimas, pero hindi gumagaling. Kung ako ang tatanungin, 8/10 ang score ko dito. Hindi lang dahil kinilabutan ako, kundi dahil naiyak din ako. Kasi totoo may mga kababalaghan na hindi para takutin tayo, kundi para tulungan tayong bumitaw. At minsan ang pinakamabigat na multo ay hindi galing sa labas, kung hindi yung alaala na hindi natin matanggap na iniwan tayo. Hanggang sa muli, kita-kits ulit dito sa Sitio Bangungot.